Saan man panikin ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Princess Abante, mas gugustuhin pa na tawaging tambaluslos kaysa kawatan. Yan po. Tuwan-tuwa pa no? Yan po ang sagot ni Abante dito po sa banat naman ni Amy Marcos. So banatan po yan ni Amy Marcos at ng spokesperson ng Kamara. Okay, pag-uusapan din natin ito pong walang katapusang pagsawsaw ni Tito Soto, no? Nagpupuputak po si Tito Soto. Wala naman pong katuturan. At syempre, yung pagsagot din ni BP Sara na yung hinihingi po na mag-inhibit daw yung mga pumapabor sa kanya ng mga senador. Okay. Napaka-practical po na sinabi ni BP Sara na bakit yung mga pabor lang sa kanya? Yung mga anti-Duterte na senador, hindi nyo pinag-inhibit. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan kagad natin, no? Agad-agad. Unahin na kung ano na lang para kung ano na lang ang unang lumabas dito sa ating tawas para po hala. Ayan. Ito po, hinggil po dito may sinabi po 'to si Conti. Hinggil po dito parang nababahala po sila dito po sa pinahayag ni Kaufman, ang abogado po ni Tatay Digong, na sila po ay nag-a-apply ng interim release. So hindi pa po pinapalaya si Tatay Digong kung ano-ano na nasasabi nitong mga 'to, no. Sabi ni Kaufman ay ni Christina Conti, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nung mabasa ko na hindi raw kokontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Magkokonsultahan po kami ng mga biktima, kliyente, pero nung huling usapan namin, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay Duterte. Alam mo, Konti, yung paninira sa inyo, paninira at panloloko pareho Pwede ka naman manira ng tapatan Hindi po humihingi ng special treatment si Tatay Digong. Di po ba? Korte yan Dinala nyo, nagreklamo kayo sa korte, no? Hindi po humingi ng special treatment. Kung saan po nakakulong si Tatay Digong, doon po, kung saan po kinukulong yung mga pinapahuli sa ICC, doon po nakakulong si Tatay Digong. Kumbaga sa atin, may karapatan pong mag-apply ng bail yung mga bilanggo dito. Ganon din po sa ICC, no? Yan po rules po ng ICC, hindi po sila humihingi ng special treatment. Pangit 'yun kasi lahat ng nanggagaling talaga sa inyo may panlilin lang Nililin lang ninyo yung tao. Wala ba sa ICC rules na pwedeng mag-apply ang akusado ng interim release? Kung meron po, kung nakalagay po yan na pwedeng mag-apply ng interim release, hindi po
special treatment yan. Kaya po special, wala sa rules. Hinihingi mong pabor, wala sa rules ng ICC. Yun ang tingin ko sa special di ba? Parang halo-halo. Ang normal na halo-halo, walang leche plan. Pag umorder ka ng special halo-halo, may leche plan na. Kung ito yung rules ng ICC at nakalagay dyan na pwedeng mag-apply ng interim release, hindi po yan special treatment. Alam naman namin kung bakit ganyan yung mga wordings nyo para magalit yung mga biktima di umano. 'Di ba? Ginagalit nyo. Pala ano na naghingi ng special treatment. Walang special treatment na hinihingi. Yan po ay nakasaad. Pwedeng hilingin. Okay. Ito po sabi ni BP Sara, tinanong po siya tungkol sa ano yung masasabi niya kay Claire Castro. Tungkol po sa nagsama yung isang taong manggagamit at nagpapagamit. Hindi po sinagot ni BP Sara. Yung pangkalahatan po yung sagot ni BP Sara. Sabi niya, yung mga Castro, yung pamilyang Castro, dalawa lang naman sila. Tinutukoy niya po si Claire Castro at saka si Franz Castro, yung pamilyang Castro, wala pong magandang panay basura po ang sasabihin niyan. Yun lang. Trash in, trash out. Basura in, basura out. Yan po ang description ni BP Sara. Wala pong sasabihing maganda yung dalawang Castro na yan sa pamilya ng mga Duterte. Di ba? Mga intrigador. Okay. Kaugnay pa niyan, sa sinabi rin po ni BP Sara na bakit yung mga pabor lang sa kanya, yung mga pro-Duterte senators lang, yung pina-inhibit. Paano naman sila Risa Ontiveros? Yung mga anti-Duterte, lalo na si Tito Soto, nagbubunga nga ngayon. Di ba? Bakit hindi rin ipa-inhibit yan pagkasakali? Hindi po kasi pwedeng ipa-inhibit. Hindi po pwede yun. Senador po sila. Parang yung sinabing, Senador, wag na kayong gumawa ng batas. Hindi po yun po pwede. Okay? Lahat sila. Kaya nga po, importante yung bilang ng senador. Wag na tayo magbulahan. Wag niyong palabasin na yung mga pro-Duterte lang ang may bias. Paano yung anti-Duterte? Bias din yung pagiging anti-Duterte ni Risa Ontiveros. Kaya nga po, importante yung midterm election. Kung ano po yung nangyari ng midterm election, yun po yung magpapasya ng impeachment. Ako po, nagulat po talaga ako. Grabe po, ang lakas ng impact ng midterm election sa lahat po ng mga senador. Ang akala ko po, sa midterm, aminado naman si BBM na talo sila. Diba sabi niya, the people have spoken. Nadismaya sila sa resulta. Diba? 5 lang yung pumasok. Samantalang nung nagsimula sila sa kampanya, 12-0. 12-0 ang kanilang target. Pero ang nangyari, 5 lang po ang napapasok nila. Kaya dahil natalo sila sa eleksyon, yung lahat ng moves nila dito po sa impeachment, wala na po. Yung sablay na mga minadali, sablay na paghahain ng impeachment complaint, masisilip po yan ngayon lahat dahil talunan sila Kung na 12-0 sana nila o 10-2 na katulad ng pinipresent ng lahat ng survey, 10-2 in favor nila.
Eh, kaso 5 Duterte, 5 Marcos, 2 paningit. Tapos na po ang boxing sa impeachment. Lahat po ito ingay na lang. Ang tunay na labanan po sa impeachment, noong midterm election, panalo po tayo dahil nakakuha na tayo ng numero. Matuloy man yung impeachment. Oh, kita nyo, unang panalo natin. Nakita nyo? Bumoto pabor sa atin. 18-5. Na-imagine nyo ba yun? 18-5. Yan po yung direktang epekto ng midterm. Badong midterm ka ng midterm, 5 lang kamo yung naipanalo nyo. Tama, isa natira. Di 6 lang kayo. Tama po yun. 6 lang po ang Duterte. Pero hindi lang naman yun yung tinitignan ng mga matatalinong senador eh. Mga senador na tatakbo balang araw, senador na tatakbo sa 2028 sa anumang posisyon. Alam nyo kung anong tinitignan nila? Kung paano bumoto yung mga Pilipino. Yung bumoto ba sa Visayas at Mindanao na solid na Duterte, yun po yun eh. Kahit hindi sila bumaliktad sa Duterte, tignan nyo si Chess Escudero. Hindi naman po magiging magdo-Duterte yan eh. Pero, hindi po siya boboto laban sa mga Duterte. Dahil nakita niya yung epekto. Sa buong Mindanao, talagang 10-0. Pasok halos lahat. Di ba? Pasok halos lahat yung paano mo gigibain yun? Kung ang base ni Chis Escudero ay dyan lang sa Bicol. Oh. Yun. Tapos na yung impeachment, resulta ng impeachment, nakakagulat lang yung epekto sa utak ng mga senador na hindi pro-Duterte. Pero yung mga pro-Duterte na establish na yan. May numero tayo. Pagdating ng botohan, makakakuha tayo ng siyam. Siyam lang naman ang kailangan ng mga Duterte. Ma-acquit na si BP Sara. Oh, kaya itong mga usapin ng bias, lahat yan may bias. Etong papasok na Tito Soto tsaka Lacson, alam nyo na kung saan ang bias nila. Iko-convict nila si BP Sara. Gustong-gusto nila matuloy. Ang tanong, kaya nyo ba sa debate si Marcoleta? Kaya nyo sa debate si Marcoleta? Baka nga hindi pumasaya na ipagpatuloy nila eh. Di ba? Mahihirapan kayo. Dahil putak lang naman ang alam mo, Tito Soto. Oh, tuloy na natin doon sa pagputak ni Tito Soto. Tignan mo ngayon kung ano-ano na naman sinasabi mo. Ito po yung sinasabi ni Tito Soto. Oh, no decorum, mawawala ng gana ang tao sa Senado. Kailan, sa tingin mo ba ginaganahan kami sa panonood sa inyo? Yung sinasabi mong no decorum, nagkakagulo daw, lahat daw tumatayo, lahat gusto magsalita. Hindi raw mangyayari yan sa panahon niya. Nakakaantok yung panahon mo eh. Wala kang katuturan. Hindi mo kaya maging Senate President sa panahon ng impeachment. Dahil hindi, kita mo, ang kaisa-isang argumento mo, tignan nyo kung bakit hindi pa pwede yan. Ang kaisa-isang argumento mo, Tito Soto, tungkol sa mali yung ginawa nila. Mali yung ginawa ng impeachment court ngayong 2025. Alam mo kung anong kaisa-isang argumento niya? Sinabi raw sa kanya ni Miriam Defensor Santiago. Matagal nang patay si Miriam Defensor Santiago. Paano niya sasabihin sa'yo na mali yung ginawa ng mga senador ngayon? Ano kung nagkakagulo? Puta, sa ibang bansa nga, nagsusuntukan pa eh.
Ganun talaga pag mga passionate ang mga tao. Mga utak diktador lang yan yung prim and proper. Eh, ano kung magkagulo sila? Nagkagulo ba? Nagsuntukan ba? Hindi ba natapos? Di ba nauwi din sa botohan? Oh, natalo ka lang. Natalo lang yung bata mo. Dahil gusto nyong makonvict si BP Sara. Natalo ka lang, Tito Soto. Hindi nasunod yung gusto mo. Maniwala. Kaya yan ang problema, mga kapatid. Eh. Dapat talaga, yung mga kamag-anak ng mga senador, hindi ina-appoint ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi beholden na sila eh. Kita nyo yung 5. Lahat yan. Ha? Isa-isahin nyo. Si Gatchalian. Ginawang DSWD yung kapatid. Si Barakel. Ano pala yan? Ayon kay Jason Sa, yung si Ontiveros, di ba? O meron din. Ito si Tito Soto, anak niya. MTRCB. Kaya todo pagtatanggol eh. Kasi pag hindi niya pinagtanggol, pati yung anak damay eh. Yun yung problema nyo. Yun yung problema sa ganyang sistema. Panay kamag-anak. Sanay kasi itong gobyerno na to, minano niya sa tatay niya yan, mga crony-crony. Yan, kitang-kita na natin ngayon. O asa na yung nagsasabi nga pala? Asawa pa ni Coco. Asa na nga pala yung nagsasabi na ano, na fake news. Pucha, kalalabasan yung nagpapalagana pala ng fake news. Ang pinipake news pala yung si BP Sara, sinisiraan, tapos si BBM inaangat. Kita nyo? Bintang nyo sa mga Duterte, sa inyo lumagapak. Ganyan talaga eh. Ngayon, wala na kayong bintang na fake news yung mga Duterte. Mga Duterte supporters. Ito lang po, no? Baka makalimutan ko lang to. Yung amnesty program covers the state of dissidents who died on or before May 31, 2022. So yung state tax po na tinatawag, nagkaroon po ng tinatawag na yung BIR, pinatatawad na lahat ng mga may utang sa state tax. Di ba yan yung nagtataka po ako bakit wala pong sumisigaw sa mga dilawan at kakamping. Alam natin lahat sa mga Marcos, bakit naman sila aangal dyan? Pabor sa kanila yan. Di ba? Estate tax. Pag pinatawad mo, nagkaroon ka ng condonation o amnesty sa estate tax. Sino po kaya ang unang makikinabang? Di ba yan yung yan yung binabanat kay BBM nung tumakbo siya noong 2022? Naaalala ko lang. Tindi, no? Garapalan po, no? Gumawa kayo ng mga hakbang na ang mga makikinabang, mga sarili natin. Wala na pong tago-tago. Hindi po tinatago yan, pinapanawagan pa eh. Ang problema ko dyan, self-serving, correct. Napaka-self-serving. Ngayon, wala na silang habulin sa kanilang estate tax. Kasi may amnesty tsaka condonation eh. O ngayon, ang tanong. Ang tanong ko, nasaan na yung mga maiingay sa 203 billion na estate tax ng mga Marcos? Nasaan na kayo? Dilawan, kakamping, makakaliwa, lahat yan tumututol eh. Sumisigaw yan ng estate tax eh. Bayaran mo muna mga taxes mo. Di ba yung sinisigaw nyo kay Marcos? Nasaan na kayo ngayon? Wala na.
Yan yung problema. Kaya po kayo, tama naman 'no, ako, isa rin ako sa naniniwala nun na, tunay na yung pinaglalaban kasi lahat nilalabanan nila, lahat ng presidente. Takang-taka po ako sa mga makakaliwa. Eto siguro panahon na para mag-isip kayo. Ang gaganda ng sinasabi niyo, tutol kayo sa corruption, tutol kayo sa mga human rights violations, tutol kayo sa lahat. Isa lang po ang hindi niyo tinutulan. Lahat ng presidente mula sa tatay, kay Marcos, tatay ni Marcos, Ferdinand Sr., hanggang kay Duterte, tinututulan niyo lahat ng ginagawa ng presidente. Isang presidente lang ang hindi niyo tinutulan, si BBM. Ang tanong, bakit? Hindi ko rin maintindihan eh. Consistent yan. Yang mga makakaliwa, makabayan, akbayan, lahat yan. Bayan muna, bayan, mga LPS, lahat po yan. Lahat ng gobyernong dumaan sa Pilipinas. Mula kay Marcos, hindi ko alam kung bago si Marcos kasi hindi pa ako tao noon eh. Mula kay Marcos hanggang kay Duterte. Lahat yan, rally dito, tutol dun. Isa lang po ang hindi nila tinututulan, si BBM lang. Magtataka kayo. Anti-Duterte pa rin sila sa panahon ni BBM. Nagsiship po yan eh. Yung lahat, kung sino presidente, doon sila nagsiship ng ano eh. Talagang grabe po ang galit nila sa mga Duterte na hindi na sila nag-ship. Ang kalaban ng kalaban namin ay kakampi namin. Yun yata yung bagay dyan sa mga yan. Anyways, yan no. Naalala ko lang bigla kasi, oo nga no, merong tax. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po, pre-flood sabotage. Ang ginagawa daw po sa impeachment ay pre-planned sabotage. Sinasabotahe raw po. Alam nyo, dalawa lang po eh, no? Ikaw ay pro-impeachment o anti-impeachment. Gusto mong ma-impeach, ikaw ay sa usapin po na impeachment, dalawa lang yung tao niyan. Pro-impeachment ka or anti-impeachment ka. Gusto mong matuloy ang impeachment o ayaw mong matuloy. Kung matuloy man, gusto mong makonvict si BP Sara or ma-acquit. Dalawa lang po yan. Wala po dyan yung sinasabi ng tao na ano lang ako, yung neutral ako. Katarantaduhan yan. Wala na po neutral ngayon. Sa mga sumusubaybay sa politika, lahat ng mga columnists, mga media, nakasubaybayan lahat eh. Walang neutral sa inyo. Ganon din naman yung mga pro-Duterte. Ako lang kasi nagsasabi ng ganito eh. Ako lang po yung nagsasabi na walang neutral. Either pro-Duterte ka, pro-Sara ka, o anti-Sara ka sa impeachment. Nakatarantaduhan yan. Siguro yung mga neutral, yung walang pakialam sa politika. Hindi po yun yung sinasabi ko. Etong mga kolumnista, etong lahat ng madadakdak sa media, etong lahat ng mga vlogger, lahat po ng political vlogger, dalawa lang po, anti-Sara ka o pro-Sara ka ngayon. Ngayon, kung hindi ka naman political vlogger, o kaya political vlogger ka, pero ang alam mo lang, mga kababayan, mga kabarangay, mga ganun-ganun lang kaya mo, wala ka talagang, kasi kulang ka sa kaalaman eh. Okay. Paano naging sabotahe yun? Katulad nito, sinasabi nitong isang kolumnista na sabotahe daw po yung pre-planned sabotage. Ang gagaling nila mag-coin ng mga pananalita, no? Pre-planned sabotage. Ang nangyari po, dinismiss. Nagbotohan sila. Wag na tayong magbulahan. Remand, return, dismiss po.
Nagbotohan, nanalo, dismiss, 18-5, tapos. O kung hindi dismiss, nasa na ngayon? Usapan na lang, di ba? Pag wala na pong korte, dismiss na po, ngayon, sasabihin nyo, tutuloy naman to sa 20th Congress. Sino may sabi? Nagpahayag na ba yung mga senador na itutuloy nila? Dismiss na yan dahil talo kayo noong nakaraang eleksyon. Ako nagsasabi ng totoo, yung ibang mga palabok lahat sila nagpapalabok. Ako nagsasabi ng totoo, yung pinagbotohan nila, dismiss ba to na may asukal o tuloy? Nanalo 18-5. Paano nyo itutuloy? Adjourn na nga. Tapos na ang laban. Matagal ko na sinasabi to. Nagulat lang ako, natambak. Meron ba sabotage na nagbotohan? Bugok talaga itong mga to. Yung sabotage, yung tinakbo yung tinakbo yung hindi makapag yung rostrum, di ba? O kung ano mo yung tawag doon sa kinaganon. Tinakbo mo yun, wala naganap na session. Yun ang sabotahe, wala naganap na session. Nagbotohan, sabotahe ba yun? Talo kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, punta na po tayo rito sa makabayang nakakabilib to sa princess, no? Princess Abante. Sabi na wala namang gagawin yung mga spokes nila kundi umatake ng umatake. Alam mo, Martin, hindi ka mag-improve. Hindi ka mahal, sabi. Hindi ka mahal ng tao. Okay. Sabi ni Princess Abante, mas mabuti para excuse me po, maganda i-quote natin kasi ini-English ng mga to. Ito po ang sinabi Saan ba yung hype? Ito. Mas gugustuhin pa naming matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan. Di ba? Di ba? Tinatawag silang sino yung tinatawag na tambaloslos? Si Martin, di ba? Mas mabuti pa raw tawagin na tambaloslos kaysa kawatan. Okay talaga no? Okay ka talaga, princess. Pero bago yan, bago natin palawigin yung mga paliwanag ni princess, meron din sinabi to si Rowena Guanzon. Kaya maganda pantapat sa kanila talaga si Rowena Guanzon. Ito po sinabi ni Rowena Guanzon. Sinabi ni Princess, mas gustuin po naming matawag na tambaloslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siguro hindi alam ni Princess Abante yung tambaloslos. Hindi siguro siya Bisaya. Kayo po bang mga taga Bisaya? Ako kasi wala akong ideya kung gaano po kalala na tawagin kang tambaloslos. No? Kayo po ba sa Bisaya, yung mga nagsasalita po ng Bisaya, talaga po bang worse? Kasi in fairness, hindi Bisaya to si taga Maynila nga siya. Bakit mas gugustuhin mo pang tawaging tambaloslos? Talaga ba? Yung tambaloslos, ano lang yan? Parang duling lang ba yan? Parang katangian lang na komang ka lang, ganun lang ba talaga yung tambaloslos? Pag kayo ba sinabihan sa mga Bisaya ng tambaloslos, okay lang sa inyo yun? Walang sumasagot ng mga taga-Bisaya pero sige, mamaya magsasagutan yan. Ito po ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Nag-explain ka pa be, yung amo mo ay pinagsamang tambaloslos na kawatan.
Tama nga naman, 'di ba? Wag mo sabihin na ay, ang problema sa'yo princess, eh. Mas mabuti pa raw tawaging tambaluslos kaysa kawatan. Eh, ang problema ng amo mo parehong tinatawag na tambaluslos na, kawatan pa, sabi ni Rowena Guanzon. Ayan talaga, eh, 'di ba? Okey, saan po 'to, 'no? Bakit po 'to? Kasi reaction to ni Princess sa sinasabi na yung lustay ng pera. Eto, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa, inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Inaaway naman po ako ni BP at parating sinasabi na palitan mo na kasi apelyido mo. Okay. So ang bintang po ni Amy Marcos, sayang yung bilyon-bilyong pera ng taong bayan inuubos sa ayuda at pamimili ng boto. Tama po yun, eh. Hindi naman po nila kinakaila yan, di ba? Ang laki po talaga ng budget, ha? Ang laki po talaga ng budget sa ayuda. Nakita po natin 'yan. Bumabaha talaga ng ayuda. Oh, palagay na natin, ipagpalagay na hindi na ibulsa. Kasi po, kung talagang bumabaha ng ayuda, bakit talunan po yung namimigay ng ayuda? Halimbawa, diyan na lang sa Davao. Ang dami po namimigay, pinananakot pa nga nila, 'di ba? Na pagka hindi sila nanalo, malamang wala ng ayuda. Ewan ko lang, ha, yun yung dating mga Visayan translation kasi sa Bisaya sila nagsasalita, eh. Totoo ba yun na sinabi ng mga kalaban ng Duterte na pag sila ay natalo, baka wala ng ayuda? Oo. Ibig sabihin, proud pa kayo na gumagastos ng ayuda. Ipagpalagay na natin na napunta talaga sa tao. Maganda ba yan? Kasi hindi ako naniniwala na napunta sa tao, eh. Kung napunta kasi, kung bumabaha ng ayuda at napunta talaga sa tao, eh, baka nanalo yung mga kandidato. Kaso hindi, eh. Okay. Isa pa, bakit sayang? Ano ba sagot ni Princess diyan? May resibo, may proseso, may diretsong patutunguhan. Hindi ito sinusubo sa personal bank account, sabi ni Princess. Ang pagtulong sa mahirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. So, proud ka pa. Proud pa si Princess, inaamin niya na malaking budget ng Pilipinas napunta sa ayuda. Proud pa siya. Kung ang pagtulong sa nagugutom at may sakit ay kalokohan para sa ilan, mas gugustuhin pa naming matawag na tambaluslos. So, eto aminado yung spokesperson ng Kamara. Proud pa sila na namimigay sila ng ayuda kasi na pagtulong sa mahirap yun. Hindi dapat ikahiya yun. So, proud ka. Parang kay Duterte siguro yan na proud tayo sa war on drugs. Proud na proud tayo sa build. Ganun siguro. Siya proud na proud sa ayuda. Eh bakit pag yung tinatanong ko itong mga tao rito, eh, anong proyekto ni Marcos na proud kayo? Bakit wala nagsasabi na proud kami sa ayuda? Nakita niyo yung diferensya, no? Meron kang spokesperson na wala sa realidad. Yung mga tao na pumapasok dito, yung mga trolls, pag tinatanong ko, magbigay nga kayo ng isang proyekto na proud kayo. Walang bumabanggit ng ayuda, eh. Kasi hindi po ka proud na mamigay lang ng ayuda. Una, tanong, napunta ba yan sa taong bayan? Ayan. Ito, basahin lang natin yung sinabi ni Petronillo. Hindi naman talaga napunta lahat ng ayuda, napunta sa totoong mahirap. Yung iba pa ulit-ulit lang na kamag-anak ng mga leader. Hindi nakita yan ng mga namimigay ng ayuda, eh, yung galing sa taas. Akala nila, buhusan natin ng ayuda yan. Nagkukwenta sila batay sa perang pinalabas nila, eh. Nakarating ba sa tao yun o hindi? Yun na hindi alam. Maganda ba ang ayuda?
dahil nakakatulong sa mahirap. Maganda pong tumulong sa mahirap. Pero, eto yung pero eh. Pag gobyerno ka ba, pag yan lang ang proyekto mo, maganda ba yan? Hindi. Bakit hindi? 'Di ba? Kung ikaw nasa national government, maganda ba kung ikaw po maraming pera, may mga kababayan na mahihirap, okay yun, mamigay kayo ng ayuda. Pera mo yan eh. Gusto mong paginhawain kahit isang araw, 2 araw. Eh, isang araw, 2 araw lang yan. Jollibee lang yan, di ba? Makabili o makabili ng cellphone, namumurahin. Okay na. Ubos na. Ganun ba ang treatment natin ng pagtulong? Hindi naman araw-araw may ayuda eh. Araw-araw pero iba-ibang lugar. Bakit po? Kung ikaw nasa government, ang iniisip mo, yung pondo ng gobyerno, pangmatagalan, makakatulong sa tao. Magkikreate ba to ng trabaho? Uunlad ba ang Pilipinas? Makaka-attract ba to ng foreign investors? Wala pong pag-aaral na may yumaman na bansa dahil sa ayuda. Eh, ikaw ang nagpapatakbo eh. Yung gobyerno nagpapatakbo ng pera ng bansa. Kung uubusin mo lang yan sa pagtulong, in the long run, mahirap pa rin yung tinutulungan mo. Hindi naman nila kinayayaman yan eh. Ang dami ng model, ang dami ng mayayamang bansa. Oh. Lahat ng mayayamang bansa, hindi sila yumaman dahil namigay taon-taon ng ayuda. Tama naman, katwiran yun. Masama bang tumulong sa mahirap? Hindi. Pero yung pera ba ng taong bayan, dapat ganun ang ginagamit nyo? Ganun ba ang gobyerno? Hindi po yan ang gobyerno po, dapat ang ginagawa niya, yun hindi kayang gawin ng ordinaryong Pilipino. Kaya nga siya gobyerno eh. Ano po mga hindi kaya ng ordinaryong Pilipino? Hindi niya kayang paunlarin yung bansa na mag-isa siya. Pero yung gobyerno pwede. 'Di ba? Paano? Gumawa ka ng paraan para maka-attract ka ng foreign investors. Para pag may foreign investors, magtatayo ng mga negosyo. Pag nagtayo ng mga negosyo, may trabaho yung mga tao. Hindi yung walang trabaho, wala kang ginagawa, kundi walang trabaho, papipilahin mo once a month o once a quarter or every election, mamumudmud ka ng pera. Ang trabaho ng gobyerno, kung mahirap tayong bansa, mag-attract ka ng foreign investors, hindi magpalayas ng foreign investors. At lahat. Kaya bakit si Tatay Digong, puring-puri mo ba dong? Eh tama yung landasin ni Tatay Digong eh. Saan tumutok si Tatay Digong? Peace and order. Bakit? Bakit war on drugs? May ugnayan yung droga, may ugnayan sa krimen. Lahat po ng statistics, makikita nyo po yung ugnayan. Kung tumataas ang krimen ngayon, dahil tumataas ang bilang na nagdodroga. Nag-war on drugs precisely for peace and order. Oh. May kinalaman ba dong yung foreign policy? Meron. Friends to all, enemies to none. Wala tayong hindi natin problema kay Tatay Digong yung pakikipag-away sa mayayamang bansa. Wala tayong kaaway na mayamang bansa. At that time, lahat ng bansa pwede nating kausapin, lahat ng bansa pwede mag-invest. At yan nga yung naganap sa Pilipinas. Isip ng paraan para maka-attract. Kasi kung uutang lang, yun po ang pinakamalupit sa lahat eh. Inaayudahan nyo yung mga mahirap, hindi naman nagkikreate ng trabaho para sa kanila.
'Pag wala ng pera, uutang ka para ipang-ayuda mo na naman. Asan yung mga malalaking project? Tinitignan po yan ng mga investors eh. 3 taon na 'tong gobyerno na 'to, meron na ba nasimulan na malalaking proyektong infrastructure? Wala pa. Repair nga lang ng San Juanico eh. Isinisi pa sa mga nagdaang presidente.